Mateo 26 Magandang Balita Biblia, ang balaklaban kay Jesus. Matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Paskwa na, ang anak ng tao ay ipagkakanulo upang ipako sa krus. Ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan ay nagkakatipon noon sa palasyo ng pinakapunong pari na si Caifás. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Ngunit sinabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao." Binuhusan ng pabango si Jesus. Noong nasa Bethania si Jesus, sa bahay ni Simon na kitongin, lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Ibinuhos ito sa ulo ni Jesus habang siya'y nakaupo sa may hapag. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. "Bakit inaksaya ang pabango?" tanong nila. Naipagbilisan na iyon sa malaking halaga at naibigay sa mga mahihirap ang pinagbilhan. Alam ni Jesus ang iniisip nila kaya't sinabi niya, "Bakit ninyo ginugulo ang babaeng ito? Mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Sapagkat palagi ninyong makakasama ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo makakasama palagi." Binuhusan niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, babanggitin ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa kanya. Nakipagkasundo si Judas na ipagkanulo si Jesus. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari. "Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus?" tanong niya. Noon di binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Paghahanda sa pista ng Paskwa, dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya'y, sa bahay ninyo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at dooy inihanda nga nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12. Sinabi ni Jesus habang sila'y kumakain, "Tinitiyak ko sa inyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, "Hindi ako iyon, di po ba, Panginoon?" Sumagot si Jesus, "Ang kasabay kong nagsawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsabi niyan, ang banal na hapunan." Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo, na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Paunang sinabi ang pagkakaila ni Pedro. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sa gabing ito ako'y iiwan ninyong lahat, gaya ng sinasabi sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Sumagot si Pedro, "Kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan." Sumagot si Jesus, "Tandaan mo, sa gabi ring ito bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila." Ngunit sinabi ni Pedro, "Kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila." Ganoon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Nanalangin si Jesus sa Getsemani. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, "Dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya sina Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban
Kaya't sinabi niya sa kanila, "Ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat." Lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin. "Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari." Nagbalik siya, at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kopang ito malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban." Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila, sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niyang muli ang 3 alagad at siya'y nanalangin, at iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon, halina kayo, narito na ang nagkakanulo sa akin." Ang pagdakip kay Jesus. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Isinugo sila ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, "Kung sinong hahalikan ko, siya ang dakpin ninyo." Nilapitan niya agad si Jesus at binati, "Magandang gabi po." "Guro," sa kahinalikan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo." At siya'y nilapitan nila at tinakip. Bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari at natagpas ang taingan yon. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay papadalhan agad niya ako ng higit sa 12 batalyon ng mga anghel? Ngunit paano matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari?" Pagkatapos sinabi niya sa mga tao, "Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw nakaupo akong nagtuturo sa templo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta." Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Si Jesus sa harap ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caifás, ang pinakapunong pari. Doon nagkakatipo ng mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng bayan. Sumunod si Pedro, ngunit hindi gaanong lumalapit. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong pari, pumasok siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ng mga bantay. Nais niyang makita kung ano ang mangyayari. Samantala, ang mga punong pari at ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo ay naghahanap ng maling paratang laban kay Jesus upang siya'y maipapatay. Ngunit wala silang nakita kahit na maraming humarap na sinungaling na saksi laban sa kanya. Sa wakas may 2 humarap at nagsabi, "Sinabi ng taong ito na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muli itong itayo sa loob ng 3 araw. Tumayo ang pinakapunong pari at sinabi kay Jesus, "Wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa'yo?" Ngunit hindi umimik si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pari, "Iniutos ko sa iyo sa ngalan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsabi. At sinasabi ko sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapaap." Pagkarinig nito, pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang damit at sinabi, "Nilapastangan niya ang Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ngayon ang kanyang paglapastangan. Ano ang pasya ninyo?" Sumagot sila, "Dapat siyang mamatay." Dinuraan nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok. Pinagsasampal naman siya ng iba at kinutya, "Hoy, Kristo, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa iyo." Ikinaila ni Pedro si Jesus. Samantala, si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utusang babae at sinabi sa kanya, "Kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba?" Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. "Wala akong nalalaman sa sinasabi mo," sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utusang babae. Sinabi nito sa mga naroon,
Ang taong ito'y kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro. Isinusumpa ko, hindi ko kakilala ang taong iyon. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, isa ka nga sa mga tauhan niya. Nahahalata ka sa punto ng iyong pagsasalita. Sumagot si Pedro, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong